May isang flashback sa 15 taon na ang nakalipas, habang nakikita natin ang ama ni Al na nag-aani ng patatas. Laking gulat niya nang makita niyang napakarami na ang inani ni Al. Tuwang-tuwa si Al, ngunit nagagalit ang kanyang ina na pinapatrabaho siya ng kanyang ama. Kinuha ni Al ang ilan sa mga patatas para ibigay sa kanilang mga kapitbahay, ngunit bigla nilang napansin ang isang batang babae na hinahabol ng dalawang lalaki. Magnanakaw ang babae, at nagtataka si Al kung sino siya. Sinabi sa kanya ng mga kapitbahay na siya ay isang ulila na nakatira sa kabundukan, at gusto ng mga lalaki na ibenta siya. Kinagat ng babae ang lalaki at nakalaya. Tumakbo siya kaagad, dinampot ang basket ng patatas, at tumakas. Binubusog ng batang babae ang sarili ng patatas, ngunit nahanap siya ni Al. Tumakas siya, ngunit napansin niyang may pagkain si Al, at sinabi niya sa kanya na mas masarap ang patatas kapag niluto sa soup. Natatakot siya sa kanya, ngunit iniwan ni Al ang sopas, at hindi niya ito mapigilan. Sa mga susunod na araw, patuloy na dinadala ni Al ang kanyang pagkain, at sa huli, hinihintay niya ito, at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ilvia, at namangha na si Al ay nagtanim ng napakasarap na pagkain. Biglang kumalam ang tiyan ni Al, at nag-alok siyang ibahagi ang sandwich, ngunit si Ilvia ay biglang nahuli ng dalawang lalaki, at naghanda silang ibenta siya. Sinabi ni Al na huminto na siya sa pagnanakaw, ngunit sinabi sa kanya ng mga lalaki na kailangan nilang bawiin ang kanilang mga pagkalugi. Nakiusap si Al na palayain siya, sinabing babayaran niya ang lahat ng ninakaw niya. Gayunpaman, ang mga lalaki ay hindi naniniwala sa kanya at tumanggi, ngunit lumitaw ang ama ni Al at nalaman ang tungkol sa sitwasyon. Inalok niya ang mga lalaki ng 3 buwang halaga ng bigas bilang kabayaran, at malugod nilang tinanggap at umalis. Iniisip ni Al kung magiging okay sila, ngunit nag-aalala ang kanyang ama sa sasabihin ng kanyang ina. Iminumungkahi niya na kakailanganin nilang bawasan ang pagkain sa susunod na ilang buwan. Ibinalik ni Ilvia ang mga ninakaw niyang patatas, at iminungkahi ng ama ni Al na maaari silang gumamit ng karagdagang mga kamay sa bukid. Masayang pumayag si Al at inanyayahan si Ilvia na tumira sa kanila sa bukid, at tuwang-tuwa siya. Makalipas ang 2 taon, tumulong si Ilvia sa bukid kasama si Al. Gusto niyang magpahinga, ngunit mahal ni Al ang kanyang pagsasaka. Sinabi niya sa kanya na makipaglaro sa iba pang mga bata, ngunit sinabi niya na gusto lang niya itong makasama. Biglang tumakbo si Testa, hinabol ng ilang killer bee, ngunit madaling nilalabanan silang lahat ng ina ni Al, pinutol ang mga ito. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na sila ay patungo sa kabisera upang maghanap ng bagong bahay. Kakaiba ang iniisip ni Al, dahil maayos naman ang kanilang bahay, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga magulang na bantayan ang bukid habang wala sila. Umalis ang kanyang mga magulang, at tinanong ni Al si Testa kung bakit siya hinahabol ng mga bubuyog, gayong dapat ay wala sa lugar. Inihayag ni Testa ang isang mapa, na nagsasabi na mayroong isang malaking kayamanan sa kagubatan sa malapit. Karaniwang mapanganib ang kagubatan, ngunit dahil wala na ang lahat ng mga bubuyog, iminumungkahi ni Testa na hanapin nila ang kayamanan. Nakumbinsi si Al, at hiniling ni Ilvia na sumama, ngunit sinabi sa kanya ni Al na maaaring mapanganib ito, at iniwan niya siya. Habang nasa daan, nagtataka si Al kung bakit laging nakakapit sa kanya si Ilvia, iniisip na dapat niyang kaibiganin ang ibang mga bata. Inihayag ni Testa na talagang nabubuli si Ilvia kapag siya ay mag-isa. Nagulat si Al sa narinig niya, at napagtanto niyang ito ang dahilan kung bakit naghahanap ng bagong bahay ang kanyang mga magulang. Dumating ang dalawa sa lokasyon sa mapa, at tumapak sila sa isang bato, na bumukas sa bundok, at nahulog sila sa loob. Tumingin-tingin sila sa paligid at nakakita ng tablet na hindi nila maintindihan. Habang hinahawakan ito ni Al, nagsimula itong lumiwanag, at ang lahat ay nagdilim. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw, at si Al ay nilamon. May isang pagsabog ng bulkan na umuulan ng apoy, at nang magising si Al, nakita niya si Ilvia, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Pumasok si Testa, at nagtataka si Al kung ano ang nangyari sa kagubatan. Pumunta sila sa labas, at nakita nilang nawasak at natatakpan ng abo ang lahat. Nawasak din ang tulay palabas ng bayan kaya wala silang paraan para makakuha ng tulong sa kabisera. Ang pagkain ay nirerasyon, ngunit hindi sapat upang mabusog. Sinuri ni Al ang sakahan para sa pagkain, ngunit lahat ito ay nawasak. Biglang naramdaman muli ni Al ang sakit, at bumagsak sa lupa, ngunit nag-aalala pa rin siya sa paghahanap ng pagkain para kay Ilvia. Nang maglaon ng gabing iyon, pumasok si Ilvia sa tolda ng elder upang magnakaw ng pagkain, ngunit naaalala niya si Al na nagmamakaawa para sa kanyang pangalawang pagkakataon, at sinabi sa kanya na gustong-gusto niyang makitang tinatangkilik ng mga tao ang kanyang mga gulay, kaya napigilan niya ang sarili.
Kinabukasan, pinagsama-sama ni Ilvia ang kanilang pagkain, at ibinigay ang lahat kay Al. Nagtanong si Al kung bakit may mas maraming pagkain kaysa sa karaniwan, at nagsinungaling siya sa kanya, na sinasabi sa kanya na dumating ang tulong mula sa kapital. Natutuwa si Al, at sinabi ni Ilvia na hindi na siya makapaghintay na kainin ang pagkain na kanyang itatanim. Sa mga sumunod na araw, patuloy na namimigay si Ilvia ng kanyang pagkain, at kalaunan, hinimete siya habang iniisip siya. Nagtataka si Al kung saan nawala si Ilvia, at sumugod si Testa at sinabi kay Al na natagpuan nila ang bangkay ni Ilvia. Sinabi sa kanya ni Testa na siya ay nagugutom, ngunit si Al ay nalilito, iniisip na sila ay nakakuha ng tulong mula sa kapital. Sinabi sa kanya ni Testa na wala pa silang narinig mula sa kapital, at napagtanto ni Al kung ano ang ginawa ni Ilvia para sa kanya. Si Al ay umiiyak para sa kanya, at sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang pagkamatay. Naaalala ni Al ang kanyang pangako na magtanim ng mga gulay para sa kanya, at bumalik siya sa trabaho. Bumalik sa kasalukuyan, isang araw, pagkatapos ng isang pagbaril sa isang dragon, nakita ni Al ang isang walang malay na batang babae na nakahandusay sa lupa, at sa wakas ay dinala niya ito pabalik sa kanyang bahay. Nang magising si Al, nakita niyang gising na ang babae, at tinanong niya kung paano siya nakarating dito, at iniisip kung kinidnap niya siya. Sinubukan ni Al na ipaliwanag na hindi siya kidnapper, at nag-alala lang siya nang matagpuan siya. Ipinaliwanag ng batang babae na papunta siya sa guild para mag-issue ng quest, at nag-aalok si Al na samahan siya. Ipinakilala ni Al ang kanyang sarili, at ipinahayag ng batang babae ang kanyang pangalan ay Linnea. Nang maglaon, bumisita si Rory, ngunit nakita niya si Linnea, at nataranta. Nang makita niyang suot niya ang damit ni Al, hindi naintindihan ni Rory, at tumakas na umiiyak, at tinawag siyang babaero. Napunta sila sa guild kung saan pinakinggan ni Helen ang kahilingan ni Linnea. Sinabi niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang bayan, ngunit nahihirapan siyang ipaliwanag. Sa palagay ni Helen ay masyadong malabo ang kahilingan, ngunit tinanggap ni Al ang quest. Nang ihayag ni Linnea na siya ay mula sa bayan ng Gallia, nagulat si Al. Nasasabik siya dito, dahil kilala ang Gallia sa pagkakaroon ng pinakamahusay na asparagus sa mundo, at hindi na siya makapaghintay na pumunta doon. Naghahanda silang umalis, ngunit si Linnea ay nalilito habang si Al ay napakabait sa kanya. Sa palagay niya ay may lihim siyang motibo, dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang mga lalaki ay parang lobo. Sinisikap siya ni Al na tiyakin, at kahit na sa tingin niya ay medyo nakakahinala siya, nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Samantala, si Rory ay nanunood at nagseselos. Sumakay sila papunta sa Gallia, ngunit sa daan, hinabol sila ng isang orc. Nagulat si Al, ngunit ang driver ay hindi masyadong nag-aalala, ngunit nang siya ay lumingon, mayroong isang buong sangkawon na humahabol sa kanila, at si Al ay may emosyonal na pinsala mula sa kanyang mga nakaraang engkwentro. Nang magising si Al, napansin niyang may suot siyang pendant. Sinabi sa kanya ni Linnea na ito ay isang pendant na nakakatulong sa pagpapatahimik ng nerbiyos. Nakarating sila sa bayan, at nang dumaan sila, nakita ni Al na kakaiba na may hawak na mga map ang mga gwardya. Sa market, nakita ni Al ang isang stall, at mabilis na nag-order ng tuhog ng asparagus. Habang niluluto ito, sinubukang itanong ni Al kung may napansin ang lalaki na kakaibang nangyayari. Sinabi ng lalaki na maayos ang lahat, at binigay ang kanyang pagkain, ngunit ito ay ganap na nasunog. Nalilito si Al, ngunit napagtanto niya na kakaiba ang kinikilos ng lalaki. Biglang tumagilid ang isang kariton, at nang tingnan ni Al ang lalaki, kakaiba rin ang kinikilos niya. Biglang kinuha si Al, at dinala. Maya-maya, bumisita si Al sa bahay ni Linnea. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng pendant, at sa palagay niya ay salamat sa mga pendant na hindi siya kumikilos na kakaiba tulad ng iba pang mga taong bayan. Tinanong ni Al kung nasaan ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi niya sa kanya na nawala sila nang magsimula ang anomalya. Ang mga taong bayan ay pawang nababaliw, at hindi makapag-usap ng normal. Lumilitaw ang Panginoon ng bayan, at nalulugod si Al na makilala ang taong nagsimula ng Asparagus Revolution. Nakasuot din siya ng pendant, at tinanong siya ni Al tungkol sa bayan. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ito ay isang mahabang kwento, at iniimbitahan siya para sa hapunan. Ngunit si Al ay kinuha, at dinala muli. Nang maglaon, bumisita sila sa bahay ng Panginoon, at sumama sa kanya sa hapunan. Nagtanong si Al tungkol sa bayan, ngunit biglang pinalibutan ng Panginoon si Al. Sa isang iglap, nagawang talunin ni Al ang lahat ng mga gwardya. Sinusugod niya ang Panginoon, ngunit nakaharang si Linnea. Inihayag ng Panginoon na si Linnea ay nagtatrabaho para sa kanya, at nakita natin na siya ay sinapian ng demonyo.
Ipinahayag ng demonyo na inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa isang kristal, at inilagay ito sa estatwa ng Diyosa sa bayan, upang makontrol niya ang lahat. Plano niyang gawin din ito sa kabisera. Matapos niyang marinig ang tungkol sa pagtalo ni Al sa Demon General at sa Evil Dragon, binalak niyang maglagay ng kristal sa katawan ni Al, at kontrolin ang kabisera. Inihayag ni Linnea na wala siyang pagpipilian, dahil na hostage ang kanyang mga magulang. Habang naghahanda ang demonyo na ilagay ang kristal kay Al, naghagis siya ng flashbang, na tila walang epekto. Ngunit mayroong isang pagsabog, at ang estatwa ng Diyosa ay nawasak. Nataranta ang demonyo sa nangyari, at ipinaliwanag ni Al na ang flashbang ay hudyat lamang sa kanyang mga kaibigan. Nagulat ang demonyo dahil si Linnea ay nag-espiya sa kanya sa buong oras na ito, ngunit inihayag ni Al na nang siya ay madala sa bayan, ito ay talagang sina Rory at Helen. Iniligtas pa nila ang mga magulang ni Linnea. Sinabi ni Al na ito ay tapos na, ngunit kinuha ng demonyo ang Panginoon bilang hostage. Ginagamit ni Al ang kapangyarihan ng asparagus, at pinapakain ng puwersahan ang Panginoon. Pinaalalahanan niya ang Panginoon ng kanyang pag-ibig para sa asparagus, at nagawa niyang makawala sa kontrol ng demonyo. Kinuha ni Al ang pagkakataon, at tinapos siya. Pinasalamatan siya ni Linnea sa kanyang tulong, at binigyan siya ng halik, na ikinalungkot ni Rory. Ipinahayag niya na kapag siya ay tumanda, hahanapin niya siya at magpapaibig sa kanya. Naiwang nakatulala si Al, at bumalik siya sa kapital. Pagkatapos nito, bumalik si Al sa pag-aalaga sa kanyang bukid, kasama sina Rory, Helen, at Phalos, lahat ay tinutulungan siya. Napansin ni Phalos ang mga pendants na parehong nakuha ni na Helen at Rory, at nagseselos. Gusto niyang umamin muli kay Al, ngunit pinaalalahanan siya ni Rory na gusto nilang bigyan ng espasyo si Al. Biglang narinig nilang sumisigaw si Al. Nalungkot siya nang makitang tumubo ang ilang mga damo sa kanyang mga pananim. Isa itong masamang damo na sumisipsip ng lahat ng sustansya mula sa mga nakapaligid na pananim. Siya ay nagagalit na malaman na napakarami ang lumago sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Natuwa si Helen na ang mga damo ay mas malaking banta kaysa sa mga demonyong nakaharap niya. Pumunta sila sa lungsod upang magbenta ng kanilang mga gulay. Ang mga ito ay medyo sikat, at maging ang hari ay dumating sa disguise. Nagtataka ang hari kung kailan kukunin ni Al si Phalos bilang kanyang asawa, ngunit iniiwasan ni Al ang paksa. Sinabi ng hari sa kanya na bibigyan niya siya ng higit pang lupang sakahan, at mga bagong binuo na kasangkapan sa pagsasaka. Iniisip ni Al ang mga gamit, at hindi niya maiwasang maengganyo. Sinubukan siyang pigilan ni Rory, at binato siya ni Phalos ng patatas, ngunit nauwi ito sa pagpapatamba kay Al. Nakita ni Al ang isang angelic figure na sinusubukang kausapin siya, ngunit hindi nagtagal ay nagising siya. Ibinibenta nila ang lahat ng mga gulay, at si Al ay nakakuha ng masamang tingin, habang iniisip niyang sirain ang mga damo. Nakatagpo niya si Rix, at ipinakita ang herbicide na kanyang gagamitin para sirain ang mga damo. Bigla silang nakakita ng ilang lalaki, na kumukuha ng isang batang babae para ibenta. Tumapit si Al sa kanila, at madaling napabagsak ang dalawang lalaki. Ang ikatlong lalaki ay tumakas, at ang babae ay nahayag na isang demonyo. Natakot ang babae, ngunit kinilala siya ni Rix bilang si Urea, at ipinakita sa kanya na isa rin siyang demonyo. Inihayag ni Rix na si Urea ay anak ng Demon Lord. Humingi ng tulong si Urea para iligtas ang mga demonyo, at ibinunyag na biglang sinabi sa kanya ng kanyang attendant na si Wolfie na hindi siya ligtas. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal, at pinaalis siya. Gusto niyang bumalik at iligtas ang mga demonyo, ngunit sinabi ni Rix na ang teritoryo ng demonyo ay nasa kabilang panig ng karagatan, at aabuti ng hindi bababa sa 3 araw sa isang bangka. Kinuha ni Al ang trabaho, at ibinibigay ang kanyang pesticide kay Rix, upang mapangalagaan niya ang kanyang mga pananim. Sinabi sa kanila ni Al na mayroon siyang mas mabilis na paraan upang makarating doon, at sa wakas ay bitbit niya ito habang tumatakbo siya sa tubig. Nagulat si Urea at sinabihan siyang huminto, ngunit sinabi ni Al na lulubog sila kapag tumigil siya. Nakarating sila sa teritoryo ng demonyo, at nagpapasalamat si Urea na mabilis silang nakarating doon. Biglang lumitaw si Wolfie, at nagsimulang umatake sa kanila. Napigilan ni Al ang pag-atake, ngunit patuloy na umaatake si Wolfie gamit ang kanyang mahika, at binaril pa niya si Urea. Nagawa ni Al na mapunta sa likod niya, at napabagsak siya. Naguguluhan si Urea kung bakit siya inaatake. Si Wolfie ay bumangon at muling nag-atake, ngunit biglang lumitaw ang ina ni Al at pinabagsak siya. Ibinunyag niya na narinig niya ito mula kay Rix, at dumating para tiyaking okay siya. Sabay silang tumungo, at dumating sa kastilyo ng demonyong Panginoon. Nalaman nilang patay na ang lahat ng gwardya, at nagtataka si Al kung ano ang nangyari.
Iniisip ng kanyang ina na sila ay naging kontrolado upang labanan ang isa't isa, tulad ng kung paano lumitaw na kontrolado si Volthy. Nagmamadaling pumasok si Uria sa silid ng trono, at natagpuan ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Nakahanap si Al ng isang bantay na buhay pa, at ibinunyag niya na mayroong isang babae. Bigla niyang binalaan si Uria, habang sinusubukang salakayin siya ng ina ni Al, ngunit pinigilan siya ni Al. Masasabi ni Al na hindi niya ito ina, dahil sigurado na yayakapin siya ng kanyang tunay na ina ng mahigpit na madudurog ang kanyang mga buto sa sandaling makita siya. Namangha siya nang makita nito ang perpektong disguise nito. Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, at nabunyag na siya talaga si Ilvia. Nagulat si Al kung paano siya nabubuhay pa, na iniisip noong nasaksihan niya ang kanyang kamatayan, at ipinahayag ni Ilvia na siya ay buhay salamat sa kapangyarihan ng Evil God. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, inaatake si Uria, ngunit sumisid si Al, at nagawang iligtas siya. Nagkaroon ng malaking hiwa at pagsabog, at nang mawala ang alikabok, ang buong bundok ay natangay na. Nagulat si Ilvia na nagawang iwasan ni Al ang kanyang pag-atake, at sinabing ito ay dahil mayroon din siyang kapangyarihan ng Evil God sa kanyang katawan. Nalilito si Al kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Ilvia na ang kanyang nature lover skill, na nagpalakas sa lahat ng kanyang stats, ay talagang isang skill mula sa Evil God. Hindi naniniwala si Al, dahil hindi pa niya nakikita ang Evil God, ngunit sinabi sa kanya ni Ilvia na nakilala niya ito. Nangako siyang ipapaliwanag ang lahat kung magpasya si Al na sumama sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maaari silang magkasamang manirahan muli, at hinikayat niya siya gamit ang kanyang enchanting eyes, ngunit tinawag siya ni Uria, at natigilan siya. Naiinis si Ilvia sa kanyang paghadlang, at hinawakan si Uria sa kanyang leeg. Sinubukan ni Al na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Ilvia. Sinabi niya sa kanya kung tatanggapin niya ang kapangyarihan ng Evil God, maaari niyang hayaan siyang mabuhay. Sinabihan ni Uria si Al na tumakbo, at si Ilvia ay nagsawa sa kanya at nagpasya na tapusin siya. Nakalaya si Al, at bago pa makaatake si Ilvia, biglang nag-activate ang pendant ni Al. At nang imulat ni Al ang kanyang mga mata, nakita niyang tumigil ang oras. Nalilito si Al kung ano ang nangyayari, ngunit muling lumitaw sa harap niya ang malaanghel na figure. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Diyos ng kabutihan. Sinabi niya sa kanya na salamat sa kanyang pendant bilang isang catalyst, nagawa niyang lumitaw. Nag-freeze siya ng oras gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito magtatagal. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang sirain ang kapangyarihan ng Evil God sa loob niya, at bigyan siya ng sarili niyang kapangyarihan, na magpapahintulot sa kanya na lumaban. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at binigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik niya ang oras, at bago maatake ni Ilvia si Uria, ginamit na ni Al ang kanyang bagong kapangyarihan. Nag-aalala si Ilvia, ngunit lumilitaw lamang ang isang bangkos ng mga usbong. Ang lahat ay nalilito, at iniisip ni Ilvia na ito ay isang mahina na kasanayan, ngunit mabilis itong lumaki, at si Ilvia ay nahuli ng mga baging nito. Nagagawa niyang makalaya, at nagpatawag siya ng espada. Sinusugod niya si Al, ngunit ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan, na lumikha ng isang pader ng mga baging upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga baging ay humawak muli sa kanya, at sa kabila ng pagputol sa mga ito, sila ay tumubo at iginapos siya. Nagmamadaling pumasok si Volthy, at umaatake gamit ang kanyang mahika. Sinusuri niya si Uria, at natutuwa itong bumalik na siya sa normal. Tila nakatakas si Ilvia mula sa pag-atake, at gumanti ng sarili niyang mahika. Nilampasan niya si Al, at pinuntahan si Volthy, pero nakiusap si Al na tumigil na siya. Naiinip na raw siya, at magkita na lang daw silang dalawa kapag sila lang. Isang madilim na enerhiya ang pumapalibot sa kanya, at siya ay nawala. Marahas na tinanong ni Volthy ang relasyon ni Al kay Ilvia, ngunit ipinaalala sa kanya ng hari na iniligtas lang niya silang lahat. Ipinaliwanag ni Al na siya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang koneksyon sa Evil God, ngunit ang hari ay walang gaanong impormasyon tungkol sa mga Diyos, at nangangako na makipag-ugnayan sa kanya kung may nalaman siya. Nalungkot si Uria na aalis si Al, at niyakap niya ito, ngunit nagseselos si Volthy sa kanila, at inakusahan si Al na sinusubukan siyang akitin. Bumalik siya sa bukid, at nakita si Testa na tumutulong sa kanyang mga pananim. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari, at nagtanong kung naaalala niya ang oras na ginalugad nila ang ruin, ngunit naaalala lamang ni Testa na hinimatay siya, at hindi nakita ang halimaw na lumitaw. Nabigo si Al nang marinig ito, ngunit mayroon silang masarap na kamatis na magkasama. Pinasalamatan siya ni Al sa pagtulong, at sinabihan siyang bisitahin ang kapital kasama niya, ngunit sinabi ni Testa na abala siya sa kanyang pangingisda.
Habang pabalik si Al sa kabisera, dumaan siya sa shortcut, ngunit muli siyang umaakit ng isang orc. Siya ay naiinis na at pagod na dito, at nagpa siya na harapin ito. Buong lakas niya itong sinuntok, ngunit napatumba lang ito, at nabigla si Al. Bumalik ito, at tumakbo si Al para sa kanyang buhay. Nailigtas siya ng kanyang mga kaibigang adventurer, at iniisip nila kung hamina na siya, dahil nahihirapan pa rin siya sa mga orc. Iniisip ni Al na kakaiba ito, at bumalik sila sa guild. Sinabi niya kina Helen at Rory, at nalilito sila kung paano makakaligtas ang isang orc sa kanyang suntok. Hiniling ni Helen na makita ang stats ni Al, at nakita natin na ang kanyang labis na lakas ay nawala. Napagtanto ni Al na nang ibigay sa kanya ng Diyosa ang kanyang kapangyarihan, inalis niya ang kasanayan ng Evil God na nagpapalakas sa kanyang mga istatistika. Sinabihan siya ni Helen na huwag mag-alala, dahil mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang adventurer. Tumitaw si Rix at naghatid ng isa pang liham mula sa kanyang ina. Sinilip ito ni Helen at Rory, ngunit may babala sa kanila tungkol sa paggawa ng hakbang kay Al, at iniisip nila kung may mga tao ang ina ni Al na nanunood sa kanila, bilang dating commander ng Shadow Puppets. Patuloy na nagbabasa si Al, habang ipinangako niyang iimbestigahan si Ilvia, at sinabi sa kanya na palagi siyang malugod na tinatanggap sa bahay, at pagkatapos ay nagpatuloy lang sa pagsasabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Sa pag-alis ni Rix, nakita niya si Phallus. Gusto niyang makasama si Al, ngunit kapwa nagseselos sina Rory at Helen. Habang tumatambay silang lahat, patuloy na nagtataka si Al kung bakit biglang sumulpat si Ilvia, at kung ano ang hinahabol ng Evil God. Ngunit sinusubukan niyang i-enjoy ang kanyang sarili, kasama ang mga kaibigan na kanyang nakilala. Iniisip niya kung paano niya nakilala ang bawat isa sa kanila, at ang mga pakikipagsapalaran nila. Determinado siyang lumakas para maprotektahan niya ang mga ito, at protektahan ang kanyang mga pananim, dahil magsasaka siya. Ngunit dito nagtatapos ang anime na ito. Tandaan na i-like, at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.